Nangyari ito maraming taon na ang nakakaraan. Malayo ako noon sa pamilya ko dahil sa trabaho. Mga boardmate at katrabaho ko ang kasama ko na mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon. Swerte dahil sa parehong araw ng dalawang okasyon ay wala akong duty. Kaya kahit papano ay nakapagsaya naman ako. 7 kaming sama-sama sa boarding house at 3 sa amin ang naka-duty ng night shift. Kaya habang nagkakasiyahan ng iba ay nagtatrabaho naman sila. Pinupuntahan na lang namin yung 3 at dinadalhan ng kung anumang naihanda namin. Bisperas ng Bagong Taon, nagdala kami ng spaghetti at ice cream sa mga kasama naming naka-duty. Kaunting kwentuhan habang walang customer, tapos uwi na rin. Naglakad lang kami pa uwi para makapanood na rin ng fireworks. Malayo-layo pa yung lalakarin namin, pero dahil masaya ang paligid at nakikipagbatian kami kung kani-kanino, ay hindi na namin napapansin ang haba ng lakarin. Habang naglalakad ay may nakita kaming lalaki na nakahilata sa gilid ng kalsada. Akala namin lasing, kaya pinabayaan lang namin siya. Nakalampas na kami nang magsalita yung lalaki. Humihingi siya ng tulong, kaya bumalik kami. Nakaupo na yung lalaki at nakahawak sa ulo niya. Inalalayan naming makatayo, pero hinang-hina siya. Tapos tanong siya ng tanong kung nasaan yung kasama niya. May kasama raw siyang kaibigan. Nagpalakad-lakad na kami sa paghahanap doon sa sinasabi niyang kaibigan, pero hindi namin nakita. Biniro namin yung lalaki na baka napagtripan siyang iwan ng mga kaibigan niya dahil sa sobrang kalasingan. Halos matanggal yung ulo ng lalaki sa pag-iling. Hindi raw siya lasing at hindi naman talaga siya amoy alak. Para siyang litong-lito. Tapos yung itsura niya parang sabog na nandidilat pa yung mga mata. Palinga-linga, patingala-tingala at mahigpit na nakakapit sa amin. Sabi namin dadalhin na lang namin siya sa barangay o sa police station para matulungan siya na mahanap yung kaibigan niya. Sabi nung lalaki, hindi raw siya matutulungan ng mga pulis. Nagsumbong na raw sila noon, pero hindi sila pinaniwalaan. Maya-maya, bigla na lang umiyak yung lalaki. Sabay sabi na nakuha na nila siya. Medyo kinabahan kami kasi baka may gulong kinasangkutan yung lalaki at baka madamay pa kami. Ayoko na sanang mag-usisa, pero itong isa naming kasama ang nagtanong kung ano bang nangyari. Sabi nung lalaki, may dalaga raw na nabuntis yung kaibigan niya at ayaw nitong panagutan. Aswang daw kasi yung dalaga at kapag pinakasalan nito, ay kailangan na ring maging aswang ng kaibigan niya. Siyempre ayaw raw ng kaibigan niya, kaya tumakas ito at sa kanya nakituloy para magtago. Ang kaso, nasundan pa rin ito at hinabol sila ng gabing yon. Nilipad daw sila at binagsak siya kaya nawalan siya ng malay. Baka raw nadala noong aswang ang kaibigan niya. Oo lang kami ng oo sa kwento ng lalaki. Hindi kami makapaniwala dahil parang imposible naman. Ang ginawa na lang namin ay hinatid namin siya sa apartment na tinutuluyan niya since ayaw naman niyang magpadala sa ospital o sa police station. Umuwi na rin kami pagkatapos. Pero topic namin ang lalaking yon at ang weirdo na kwento niya. Makalipas ang 3 araw, may natagpo ang bangkay sa isang bakanting lote na nadadaanan namin papasok sa trabaho. Noong makiusyoso, ay nakilala ko yung katawan ng lalaking nakausap namin. Wasak yung sikmura niya, nakadilat at nakalawit pa ang dila. Pipicturan ko sana, kaso tinakpan na ng mga tanod ng dahon ng saging yung bangkay. Mga tanod ang unang dumating, imbis na pulis. Sila ang kumausap doon sa lalaki na nagpakilalang kaibigan ng bangkay. Na-curious ako, kaya nakinig ako sa kwento noong lalaki. Lumayas daw yung namatay noong Bagong Taon at hindi na umuwi sa apartment nito. Hintay daw siya ng hintay, pero hindi na ito bumalik. Gusto ko sanang sumabat. Kasi 'di ba hinatid naming magkakatrabaho yung lalaking yon sa apartment. Nakauwi pa yung lalaking yon.
Kaso Sir Neb, habang naglalaro sa isipan ko yon, bigla ba namang lumingon sa akin yung lalaking kaibigan daw nung namatay. Ang tagal niya akong tinitigan na parang nagbabanta pa. Umalis na lang ako kasi bigla akong kinabahan. Feeling ko talaga kung totoo man ang aswang ay naging isa na sa kanila yung kaibigan nung lalaking tinulungan namin.